Kung iniisip ninyo na huli na ang pag-invest kay Bitcoin dahil mataas na ang presyo nito, may interesting insight po ako sa inyo. Ayon po kay Ginoong Matt Hogan, ang Chief Investment Officer ng Bitwise, nasa simula pa lamang daw tayo ng mas malaking pag-angat ni Bitcoin. At ang tunay po na milestone ay hindi raw makakamit hanggang hindi ito umaabot sa presyong $500,000 per coin. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit naniniwala si Ginoong Hogan na maaga pa para kay Bitcoin. Aalamin natin kung paano ito posibleng umabot sa presyong $500,000 at kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin na mga Pinoy investors na interesado sa cryptocurrency. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang kasalukuyang role ni Bitcoin bilang isang store of value? Sa ngayon, si Bitcoin ay kinikilala bilang isang store of value o taguan ng halaga. Parang digital na ginto. Ayon po kay Ginoong Matt Hogan, malayo pa tayo sa puntong ganap na magiging katulad ni Bitcoin ang ginto bilang store of value. Sa kasalukuyan, limitado pa lang ang paggamit kay Bitcoin ng mga malalaking institution tulad ng mga pension funds at endowments. Yan. Bagamat may mga maliliit na alokasyon ang ilang institution para kay Bitcoin, hindi pa rin ito malawakang tinatanggap at kinikilala katulad ng ginto. Para maging tunay po na mature o ganap si Bitcoin bilang isang store of value, dapat itong hawakan o i-invest ng mga central banks at mas maraming malalaking institutions. Ang $500,000 na target price ay hango po ito sa isang simpleng pagkahambing sa market size ng gold. Kung kaya ni Bitcoin na makuha ang kalahati ng market share ng ginto bilang store of value, posibleng umabot ang presyo nito sa $500,000 bawat coin. Ayan, ano nga ba ang kailangan para maabot ang presyong $500,000? Para maabot po ni Bitcoin ang $500,000 na target price, kailangan daw lumawak pa ang pag-adapt dito, lalo na ng malalaking institutional investors at mga central banks. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ay may hawak na humigit kumulang 20% ng gold reserves sa mundo, pero mas mababa sa 2% ang Bitcoin reserves. Kung tataas ang Bitcoin allocation ng mga gobyerno at institution, malaking hakbang ito patungo sa potensyal ni Bitcoin na maabot ang mataas na valuation. Isang konkretong halimbawa ng potensyal ng Bitcoin sa institutional adoption ay ang panukala po ni US Senator Cynthia Lummis na magkaroon ng National Bitcoin Reserve sa United States. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng significant na Bitcoin holdings ang gobyerno ng US na magiging bahagi ng kanilang national reserves. Kung mangyayari po ito, posibleng masundan ito ng iba pang mga bansa na siyang magtutulak sa demand at presyo ni Bitcoin ng pataas. Ngayon ay bakit pa maaaring tumaas ang presyo ni Bitcoin ng higit sa $500,000? Bagamat ang $500,000 ay mukhang malaking milestone na, ayon po kay Ginoong Hogan, maaari pang lumampas si Bitcoin sa presyo na ito. Isa sa mga factors na posibleng magpataas pa sa demand para kay Bitcoin ay ang paglaki ng demand para sa store of value assets o mga taguan ng halaga. Sa panahon po ng pagtaas ng government debt at pag-debase ng mga fiat currency, nagiging mas malaga ang pagkakaroon ng asset na hindi madaling maapektuhan ng inflation at economic instability. At dito po pumapasok itong si Bitcoin. Dagdag pa rito ay nakikita ni Ginoong Hogan na ang market para sa store of value assets ay magiging mas malaki sa mga susunod na dekada. Dahil dynamic ang market,
pwedeng lumawak pa ito ng husto at si Bitcoin ay posibleng makinabang sa paglawak na ito, lalo na parami ng parami ang nagiging interesado sa stable at independent asset tulad ng cryptocurrency. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders. Ang analysis po na ito ay isang napakalaking insight. Kung tama po ang hula ni Ginoong Hogan na early pa or maaga pa lamang tayo sa Bitcoin journey. Ibig sabihin ay hindi pa huli ang pag-invest kay Bitcoin ngayon. Maaari pa itong tumaas ng malaki mula sa kasalukuyang presyo nito na nasa $86,600. Lalo na kung tuluyan ng tatanggapin ito ng mas malalaking institution at central banks. Pero tandaan, ang mga projections na ito ay may kasamang risk. Kahit mataas ang potensyal na tumaas pa si Bitcoin, hindi rin sigurado ang crypto market. Kaya mahalaga ang tamang risk management. Para sa mga Pinoy crypto investors, ito ay isang oportunidad na mag-strategize at aralin nating mabuti ang tamang timing at alokasyon kay Bitcoin. Lalo na kung may pangmatagalang pananaw tayo sa pag-i-invest dito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito sa pananaw ni Ginoong Matt Hogan. Ang aking opinion po, ang opinion po ni Ginoong Matt Hogan ay may magandang basihan, lalo na pinapakita ng kasaysayan ng crypto ang mga financial cycles na mayroong patterns sa pagtaas ng demand para sa mga store of value assets. Kung totoo ang maaga pa at nasa early stages tayo ng journey ni Bitcoin, ito ay magandang opportunity para sa mga investors na nagbabalak ng long-term na investment sa cryptocurrency. Bagamat ay volatile ang market, mas kapaki-pakinabang ang pag-invest kay Bitcoin kung matagal na pananaw ang gagamitin natin. Lalo na kung nais nating samantalahin ang growth potential nito sa hinaharap. Gayunpaman ay kailangan pong maging maingat, informed at strategic para maiwasan ang malaking risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.